So apparently hindi pa rin tapos tong tao na to. Salamat pala sa pag-notice, idol. Tol, kung ikaw ay apologist ni Franklin Miano, dapat hindi mo ako pinasasalamatan. O sige, pwede mo akong pasalamatan doon. Ang sinasabi ko, dapat i-internalize mo yung sinasabi ko sa'yo. Ano yung point ng video? Parang hindi mo kasi na-gets eh. So, medyo hahabaan ko yung explanation ko kasi nga, yung mga video kasi sa TikTok at saka sa YouTube, nililimit ko lang yung oras kung ilang beses, kung ilang oras ko siya sasabihin. Ito kasi medyo may leeway ako, pwedeng medyo mahaba. So, sana pakinggan mo to and sana intindihin mo yung sinasabi ko. And please lang, huwag ka makipag-away sa comment section ko, okay? Kasi, hindi ka mananalo sa tao, bro. Hindi dahil sa hindi maganda yung sinasabi mo or mali ka, it's because of the reputation na ginawa nung amo mo or nung tropa mo or ano mo ba si Franklin Miano? Kasi grabe ka kasi magtanggol. Galawang apologist, okay? Now, you are a video editor. Doon pa lang, dapat alam mo na kung bakit nagsasucceed ka sa freelancing. Kasi hindi naman marami, pero yung niche ng video editing is such an important niche sa pag-freelance sa panahon ngayon because of the boom of content creation. Okay? So, doon pa lang, dapat isipin mo na kaya ka nagsasucceed sa niche mo, it's because of your skill. Hindi dahil nakakita ka ng isang video. This video merely pointed you to freelancing. Pero ikaw pa rin, yung skills mo, hindi naman si Franklin Miano ang nagbigay niyan sa'yo eh. So this video mga kamatis, mga kaibigan, medyo na ko dito eh, na amoy apologist, alam mo yon. Parang simp ni Franklin Miano yung dating. Okay, sana kung magandang babae si Franklin Miano, medyo maintindihan pa kita eh. Kaso, malaking mama yon. Ano yun? 6-footer yata yun eh, na parang makabagong Jimmy Santos. Yung ganun yung datingan ni Franklin Miano eh, na diba? Tapos yung parang si John na hindi na-discover yung basketball. Yung outsourcing business at saka may 10 negosyo. Anyway, tuloy natin dito Kasi bro, ang sinasabi ko sa'yo dito, alam ko naman na maraming nagliligtas ngayon kay Franklin Miano, okay? Si Steven yata, alam mo Steven, nabigyan kita ng advice tol Huwag ka na mangialam dito. Okay na yon. Yung usapan natin dati, hayaan mo na. Mababash ka ba? Oo, kasi related ka kay Franklin Miano eh. Tapos sinagot ba kita? Actually, I gave you much respect kasi ikaw yung unang sumagot ng maayos sa akin nang hindi nagbabastusan. Pero tandaan nyo, kayong dalawa, kaya kayo nagsasucceed kasi yung niche nyo is video editing. Tapos, malaki talaga yung bayaran dyan. Paano yung mga wala dyan sa niche nyo, yung mga baguhan? Siyempre, iba yung magiging results nila sa inyo. Kaya hindi effective yung testimonial about kay Franklin Miano. Kasi hindi yan nagsasabi ng buong picture. Okay? Nagsasabi yan doon sa mga nag-succeed. Paano yung nag-fail? Mas maraming nag-fail kaysa sa hindi. Or mas marami akong nare-receive na report. Kunyari, yung mga sa chat logs ng batch 34, ng batch 8, ng batch ganito, ng batch ganyan. Mas maraming nagagalit kasi wala silang results na kagaya nyo. So yung sa inyo, lalo dito sa tao na to, na hindi naman pala nag-enroll sa MSB, tapos ngayon, biglang salamat Coach Frank. Di ba dapat yung sarili mo yung pinasasalamatan mo, boy? Hindi kasi ako pwede magmahabang litanya sa Facebook at saka sa TikTok eh. Pero nakita ko talaga na ginadji siya as if naman kinokomendan kita. Hindi kita kinokomendan na nasisimpan ako dun sa galawan mo. Nasusuputan ako, tol. Okay? Biruin mo, apologies ka ni makabagong Jimmy Santos. Tuloy natin. Okay. Ilang taon ka nag-start mag-MSB Idol? Nag-enroll ka rin ba sa MSB 2.0 ni Coach Franklin? Unang-una, hindi ako nag-enroll sa MSB. Di ba? Hindi ka nag-enroll. So, bakit ka kasali dito sa conversation na to? You merely saw
this video. You merely saw that video. That's it. Yun lang yung nakita mo. Okay? Nakita mo yung video na yan, tapos ang malamang nakuha mo dito yung Upwork. Okay? Yan yung nakuha mo dyan, or yung mga freelancing website. At saka yung outsourcing business. Pero you have the skill already. May portfolio ka nga. May portfolio ka na, oh. Ayan, oh. Di ba may portfolio ka? Ayan, oh. Videographer ka, oh. At saka marunong ka mag-edit. Editor ka sa maraming kumpanya, opisina. Ayan, oh. At kung bakit ako kumikita ng higit pa sa kinikita ko nung mga time na nagtatrabaho pa ako sa mga opisina. Sa mga opisina, ang dami nun. Oh. Ilang opisina? 5. Gets mo, tol? Franklin, iwasan mong kumuha ng mga apologies na ganito, ha. Kasi kawawa sila, nagmumukha silang simp mo. Yung kung 90,000 yung sahod mo sa sa pagbi-video edit, tapos eto ka ngayon nagsisim ka kay Franklin Miano. Gets mo ba? O, tuloy natin. Franklin. Unang-una, hindi ako nag-enroll sa MSB. Pero may isang video ni Franklin Miano na yun ang dahilan kung bakit ako nasa freelancing ngayon. Oh, yun naman pala eh. Tinuro ka lang doon. Tinuro ka lang. Pero hindi siya yung nagturo, hindi yung skills mo, hindi siya nagturo sa'yo. At kung bakit ako kumikita ng higit pa sa kinikita ko nung mga time. Ang dami niyang kinikita, oh. Tapos, tapos salamat kay Franklin Miano. Hindi ba dapat thank you yan sa sarili mo? Kasi effort mo yan, boy. Come on, tuloy. Na nagtatrabaho pa ako sa mga opisina. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, bago ako mag-freelance video editor, ay isa na talaga akong YouTube video editor. Kaso nga lang. Kanino ka nag-e-edit ng video, boy? Kilala ko ba? Ang kinikita ko lang noon ay 350. Yan ang issue talaga. Sino ang nagbabayad sa'yo ng 350 per day? Sabihin mo sa akin, yun ang ko, ide-debunk ko. Pero, wag mo namang i-down yung sarili mo na kaya ka nagsasucceed sa buhay kasi nakapanood ka ng isang video. Nagsucceed ka because of your hard work and talent. Hindi, nakakita ka ng opportunity, sure. Pero hindi si Franklin Miano ang lahat ng dahilan doon. Siguro, he just pointed you out to freelancing. Pero you could have discovered that on your own. Anyway, hindi yun mahirap. Gets mo ba? Alam mo, Franklin, tigil-tigilan mong gumamit ng mga ito si Stephen na naman, di ba? Nagra-round to pa yan. Ako, sasabihin sa Stephen na, huwag ka nang sumali. Mag-edit ka na lang dyan at gawin mo yung dapat mong gawin. Pero, hayaan mong si Franklin yung sumagot sa mga shit niya na binabato namin sa kanya. Kasi he owes the people an explanation. Kung ayaw niya bahala siya. Sabi ko nga sa'yo, this will only escalate, okay? Kayong mga nagiging collateral damage dahil pinagtatanggol nyo si Franklin kahit mali na yung ginagawa niya. Tawag dito, batsin na kayo. Eto, sige. Tanong ko sa inyong dalawa na mga nag-e-edit ng video, okay? Eto sa tingin nyo ba, tama na gumawa ng fake resume? Sa tingin nyo ba, tama na yung portfolio ng isang tao ay kukunin ko at gagamitin mong para sa akin? Oh, 'di ba? Gusto nyo usapang insider ng MSB? May pruweba ako doon, hindi lang bintang 'yon. Kahit saan tayo umabot. Ha? Kayong dalawa? Sige nga. 'Yun yung sagutin nyo. Ako, kukunin ko yung portfolio mo. Pala nito, Chris. Tapos sasabihin ko, gawa ko yan. Tingin mo, tama yon, boy? Ay, nako. Diba? Kasi tsaka huwag ka na maipagtalo, bro. Intindihin mo yung sinasabi ko. Okay? Hindi to nakakasama sa'yo. It's just criticism. Ay, nako, nakakainis talaga. Ayan, no? Ako kaya gagawin ko. Kasi merong isang yung sa portfolio. Nako, sabi ko sa inyo, hindi pa tapos ang lahat. Marami-rami pa tayong ilalabas. Pero ang sinasabi ko lang, yung mga may niches na,
Huwag nyo nang ikumpira yung mga sarili nyo dun sa mga walang naabot dito sa walang naabot dito sa MSB. Gets? Kasi meron niya mga yan. Hindi lahat ng tao nag-succeed. May mga tao na wala. Walang nangyari sa kanila. Kaya nga nila hinihiling na mag-refund eh. Gets? Kaya nga sila nagrereklamo kay Franklin eh. Intindihin yung mabuti yung argumento. It's not about your individual success. It's about what's happening sa landscape. Hi. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, Chris and Steven, just, relax. Okay na kayo sa buhay niyo kasi mga video editor kayo eh. May niche kayo. Maraming wala. Okay? O yun lang, kaya mga lods.